Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. As always, kung nasan man po tayong sulok sa mundong ito, naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Okay? So ngayon po guys, meron po tayong reaction. Dito nga po sa nilagay natin sa thumbnail. Kalingap Rab, sobrang naawa kay Terzo. Okay? Lahat ginagawa ng ina ni Terzo, mapaaral lang po ang kanilang 5 anak. Okay? So nakakahanga po ang ginagawa nitong nanay ni Terzo. Okay? So sino nga ba itong si Terzo guys? Sino nga ba itong pamilya na to? Itong pamilya na ito guys, actually na-scout po ito ni Grace, Ito nga pong mag-ina, si Grace at saka si Dagay, Actually may nagsabi din po sa kanila, na-scout po nila ito guys, sa pag-refer din po sa kanila at napuntahan po nila ito sa bundok nga po ng Kapalungga. So alam niyo na po kung gaano kalayo ang Kapalungga mula Dait. At actually nung napuntahan nila ito mga around 6 months ago, nabanggit na po sa akin ito na Grace, okay? At nagtatanong nga siya kung paano matulungan. Ang sabi ko po sa kanya, i-message mo po kay Kuya Val, yun nga lang po, busy po si Kuya Val, sa mga lakad po niya sa mga landing pad, kaya hindi po talaga napuntahan ni Kuya Val, okay? Kaya nga po, ang ginawa po ni Grace, ni-refer po ito kay Kinrid TV, Shoutout po kay Kinrid TV. At si Kinrid TV naman, ni-refer kay Kalingap Rab. At dito na nga po, napuntahan na po nila. Okay, so, suportahan po natin guys, Dagay Vlog at Kinrid TV, dahil po sa kanila na parating po ito kay Kalingap Rab. Okay? So ito na nga po guys, panoorin natin kung bakit sobrang naawa si Kalingap Rab dito nga po sa batang ito. Okay? So ito po 'yun. Ano yan? Kaya nga talaga yan? Kawawa. Grabe. Parang si Lawrence. Pero maliit siya sa edad niya. Tay, magandang araw po tay. Magandang araw din po. Di ba yun? Ano yung ginagawa niya? Nag-uuling nun sa kanyang siya po ang may gawa niya, ninakot niya dun, layo. Hinakot niya lahat yan. Maliliit Grabe naman naman po itong yun. batang to. So yun po guys, nakakaawa po talaga yung ginagawa po nitong bata na to. Si Terzo po yung pangalan niya, Terzo Jr., naawa po si Kalingap Rab dahil sa edad po ng 7 years old. Gano'n na po yung binubuhat niya at medyo maliit po yung katawan niya sa edad niya. May sakit po kasi yung tatay niya kaya no choice po, kailangan pong tulungan alalayan dahil nga po may karamdaman po itong tatay niya. Okay? So, sabi nga po ng ina, yung mga kahoy po na nakita po natin sa video, siya lang daw po mostly ang naghakot doon. Minsan naman daw tinutulungan po nila, nabanggit naman po ng ina. Pero yun nga po, nakakaawa po talaga yung situation ni Terzo. Para po siyang si Lawrence, ang kaibahan nga lang, ang tatay ni Lawrence bulag, Ito namang si Terzo, hindi naman bulag yung kanyang tatay, pero may sakit nga lang. Nakakaawa ang kanilang situation guys, diyan nga po sa bundok, pero no choice naman, dahil wala naman po silang ibang pagkakitaan, kundi yung pag-uuling lang po. Ganon naman po talaga sa bundok, kung ganon po yung ginagawa ng tatay mo. Siyempre pag medyo lumaki-laki ka na, kung kaya mo nang magbuhat, ang tendency po talaga, uutusan ka po talaga ng tatay mo. Kung pwedeng makatulong man lang, magbuhat ng kahit sa maliliit lang po na kahoy. Pero yun nga po nakikita natin guys, dahil nga po sa pagbubuhat talaga ni Terzo, hindi na po siya lumaki, Ganun po yun. Pagdating po kasi guys, sa mga trabahong bundok, kabisado po natin yan dahil hindi po tayo laking syudad, Lumaki po tayo sa bundok. Mula noong pinanganak tayo hanggang sa noong nag-high school ako, talagang sa bundok ako nakatira.
Noong nag-high school nga lang, medyo umuwi na lang kami once a week kasi nga hindi na po pwedeng araw-arawin na maglalakad kami mula town hanggang doon sa bundok. So weekly na lang po yung uwi namin hanggang sa nung magkolehiyo na ako, full-time na ako na nag-aral doon sa Bacolod. Okay? So pero noong elementary ako, siyempre araw-araw nasa bundok kami. Nung nag-high school doon din sa bundok, kaya kabisado po natin guys yung mga pagtatanim at pagbubuhat, pag-alaga po ng hayop, kabisado po natin yan dahil sa RP Max, sabi ko nga po, magsasaka po yung magulang natin, kaya kabisado po natin yan. Bali, 6 po kami magkapatid, actually 7, no? Pero namatay po yung kapatid kong sunod po sa akin. Namatay po siya nung bata pa, nagkasakit po siya. So 6 na lang po kaming nabuhay. Pero sa awa po ng Panginoon, kami naman pong 6 guys, nakatapos po kami lahat sa kolehiyo. Okay, kaya sa awa po ng Panginoon, wala na po kami doon sa bundok. Lahat kami nasa syudad na po, no? So ganun po yung karanasan namin. Kaya pagdating po talaga sa trabahong bundok, kabisado po natin yan. Okay, dahil dyan po tayo lumaki, no? Sanay po tayong mag-igib at magbuhat at magbinta. Magbinta ng gulay at magtatanim ng mani o di kaya munggo. Sa pinaka-hate ko po talaga guys, noong bata pa ako, pag nagtanim ng mani o di kaya munggo. Kasi nga napaka-iksi po yung spacing. Pagdating sa dulo, talagang sumasakit po talaga yung likod ko. So ganun po yung trabaho namin, no. Yun po talagang pinaka-hate ko, yung magtanim ng munggo o di kaya mani. Okay? So, nung medyo lumalaki na kami, nung high school kami, may mga tauhan na yung magulang namin na kahit papaano sila na po yung nagtatanim. Pero tumutulong pa din kami pag umuwi kami ng weekend. Okay? So, ang advantage lang siguro guys, nung sa time namin, hindi pa kami nag-uuling noon, pero nagtatanim kami ng mga gulay na binibinta po namin sa market, no? Kaya siguro yun lang siguro ang advantage namin nung araw. Plus, meron naman kaming lupa na napagtaniman, okay? Na sa amin din po talaga. Kaya siguro, yun din siguro ang kunting advantage namin nung araw. Kaya naman kahit papaano, nakapag-aral kami sa private school noong high school kami. So balikan po natin si Terzo guys, no? Kasi siya po yung pinag-usapan natin, hindi po si RP Max. Nakwento ko lang po yung karanasan ko sa bundok. Dahil nga nakikita ko yung sarili ko noong maliit pa ako dito nga sa ginagawa po ni Terzo. Okay? Kung ano yung ginagawa niya, ginagawa ko din po yan noon. Kaya nga po hindi na ako tumangkad, no? Dahil nga po sa ganun talaga, at that age, at that young age, exposed na po tayo sa trabahong bundok, ika nga. Kaya mahirap po talagang tumangkad, no? Hindi po katulad ng mga bata ngayon. Wala pong ginagawa kundi matulog, kumain at uminom ng gatas at kung ano-ano pa yung mga masarap na pagkain. Pag lumaki ka talaga sa bundok, wala ka talagang masahang masustansyang pagkain. Sabi nga namin, kung wala na kaming ulam, nagkakatay na lang po kami ng manok. Pagka medyo may pera kami, yun, meron kaming sardinas. Ganun po ang buhay sa bundok, guys. Mayaman ka po pag meron kang sardinas sa bahay. Okay? So, ito pa guys, no, panoorin natin guys, no, dahil hanga po tayo sa ginagawa po ng ina nila, no, dahil kahit papaano, gaano man sila kahirap, madiskarte po yung ina nila. Okay? Dahil sa 5 po silang hindi ako sure kung 5 lang sila magkakapatid, pero nabanggit po ng ina na 5 daw po na mga anak niya kasama na si Terzo napapaaral po nila. So kahit pa paano, gaano mo sila kahirap dyan sa bundok, ang kagandahan po guys, nagawan po nila ng paraan. Okay, gaano mo sila kahirap, nakapag-aral po ang mga anak nila. Okay, so ito po guys, panoorin natin. Ang inaano ko lang po na ano namin, yung pang araw-araw. Kagaya pag may napasok po yung mga bata ko. Nag-aaral yung mga anak mo. Ilan po yung anak nyo nag-aaral? Ano po yan? 5. Ay, Kararating punta lang mo po dito. yan. Grade 8 po yan. Lakad lang po yan pabulala. ay. Nilalakad nyo lang po. Minsan po, pag may motor na naawa sa kanya na ano, pinapasakay. No, kay papa mo. Pero at least nakakapag-aral po siya, tuloy-tuloy. Opo. Ngayon, pag ano po ay nakikilabada ako, nakikipagamasan, para kung halimbawa man po naubos yung ano namin,
May pambaon-baon po sila. Grabe, lahat nyo na po pala talaga ginagawa no, para makapag-aral ng anak nyo po. Kung ano-ano na lang po ang gawa naming mag-asawa. Mapagtapos lang po namin. Ayun, so dito po tayo hanga guys. Gaano man sila kahirap dyan sa bundok, nagagawan po nila ng paraan. At nabanggit nga po ng ina, lahat po ginagawa niya. Nanggagamas po siya at naglalabada. At ito nga po, no, pag-uuling nila, para lang po mabigyan po nila ng allowance yung mga anak nila. So ganoon po sila kahirap, no? At dyan po tayo hanga na kahit mahirap man sila dyan sa bundok, ginagawa nila ang lahat na mapaaral ang mga anak nila. So sa 5 po na nag-aaral, hindi po biro yan. Magkano po ang allowance na binibigay dyan? Okay? So dyan po tayo hanga na binavalue po nila, pinahalagahan po nila ng husto ika nga ang maidulot ng makatapos ika nga ng kanilang pag-aaral. Okay? So sana, yun po ang hope natin guys. Sana nga po itong mga anak po ni itong nanay ni Terso, yung mga kapatid po ni Terso, sana makatapos po sila ng kanilang pag-aaral. Dahil alam naman po natin guys, pag hindi po sila nakatapos ng kanilang pag-aaral, dyan lang din po yan mag-aasawa, dyan po sa bundok. At cycle lang po yan. Kung mahirap sila ngayon, yung mga anak nila, mahirap din po. Okay? So cycle lang po yan. Kaya nga sana po, makatapos sila ng pag-aaral. Sana po guys, itong pamilya na ito ay recipient po sana ng 4Ps dahil sa situation po nila ay karapat dapat po silang tatanggap ng 4Ps ika nga mula sa DSWD. Dahil sa mga nag-aaral po nilang anak ay malaking tulong po yan. Okay? Pang-allowance po nila, pang-baon po nila, kung mayroon po silang tinatanggap na ganun. Dahil pagkaalam po natin guys, ang pag-high school po, may tatanggapin po silang 1,000 to 1,500. Okay? Pagka elementary naman, parang 500 to 800 o something, 500 to 1,000. Okay? Parang ganun po yun pag elementary. And then high school naman, 1,000 to 1,500. At buwan-buwan po yun. So malaking tulong po yun. Sana itong pamilya na to ay meron po silang ganun. Aside doon sa pag-uuling po nila, at kung ano pa yung pinagkakitaan nila, ay malaking tulong po yun. Sana pagdating ng araw, itong mga anak nila, itong 5, ay makatapos ng kanilang pag-aaral dahil malaking tulong po talaga yun. Once na makatapos po kasi yung mga anak nila ng kolehiyo, ay hindi na po sila maghihirap. Hanggat hindi sila nakatapos, cycle lang po yan. Kung ano yung katayuan ng magulang nila, ganun din po sila. Okay? So kami po guys, hindi naman sa dahil nga po nakatapos po kami ng aming pag-aaral, lahat kami wala na po kami sa bundok. Kung pupunta man kami doon, ay namamasyal na lang po. May lupa pa rin kami doon, pero may ibang nagko-cultivate na po. Nagbibigay na lang po sila sa amin. Okay? So tuwing bakasyon, namamasyal naman kami doon dahil siyempre yung attachment namin nandoon naman po. Ika nga kung saan tayo pinanganak, gustong-gusto nating balikan kahit saan man tayo nakarating sa mundong ito. Nandoon ika nga yung puso namin. Okay? So nakita naman po natin guys, gaano ka-deserve ang pamilya na matulungan, At dito nga po, sa alam po natin sa tulong ng Team Kalingap ay magkakaroon na po sila ng kahit papaano, hindi man siguro kagandahang bahay, kahit papaano bahay na ika nga hindi natutulo, katulad po ng tinitirahan nila ngayon. So kahit sabi ko nga po, kahit light materials ay malaking bagay na po yon. Ang pinakamahalaga ay yung pangkabuhayan na makatulong sa kanila sa pang-araw-araw nga po nila na kailangan. Okay? So yun lang po guys, ang ating konting reaction. Maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag po natin kalimutan guys, paki-like po ang video na to. At sa mga hindi pa po, nakasubscribe sa ating munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe. At huwag din po natin kalimutan na suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atid na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na ito, meron na po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsubaybay at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat. Ingat po tayo guys, kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.